What's up guys? This is Koro. Welcome to my channel. Nag-share ako ng opinions ko, experiences at iba pa na related sa crypto, NFT or Web3 projects. I'm a part of Marites Gaming Guild and Zen Talpakan Guild, mga community na tumutulong para ma-educate ang mga tao about crypto and investing. Hindi kami mga financial advisors at nandito lang kami para tumulong sa inyo. Mandatory pa din na you do your own diligence. So without further ado, let's dive right in. Yo guys, what's up? Karo nga pala and welcome back dito sa ating channel. And for today video natin is all about play to earn. So hindi to about airdrops, no? Pero huwag kayong mag-alala kasi sa mga nag-aabang ng airdrop contents ko, meron akong po-post this week and probably matapos ko siya around mga Thursday, no? Tapos yun nga, post ko siya ng weekend. So yun nga, focus tayo dito kay Drake Hero Z. So isa siyang play to earn and if familiar kayo doon sa mga dating play to earn na lumabas no mga 2021. So yung mga sinaunang play to earn which is mga click to earn or tawag natin sa Pilipinas is Palo Gaming. So yun nga, start tayo. So ito yung kanilang website. So sobrang simple lang ng website nila. Mukhang hindi siya masyadong pinagpaguran, no guys. Pero ayun nga. And white paper nila guys, wala silang white paper. Kasi pag kiniklik ko, pupunta lang ako dito. So medyo alam niyo na kung paano yung mga ganitong mga laro. If medyo matagal na kayo sa play to earn, no, sasuggest ko na alam niyo na kung paano laruin yung mga ganito, mga high risk and high reward na mga play to earn. Pero kapag baguhan ka pa lang sa mga play to earn games, I suggest na wag kang pumasok sa mga ganito kasi baka hindi maging maganda yung first experience mo sa mga play to earns. So start tayo. Ito yung kanilang website, yan nga. Tapos sa game naman nila, ito yung itsura ng game nila. So as you can see, ayan, ito meron ako isang NFT which is yung R1 and ang gamit nilang theme is Dragon Ball. So gagawin mo lang, mag-mint ka lang. As you can see, ito yung buy NFT na button. Tapos nandito yung balance mo sa wallet mo. Syempre guys, ako ang gamit ko nga pala dito is ibang wallet which is ginagamit kong wallet na to for play to earn. So yung gamit ko for airdrops, yung main wallet ko which is yung KoroNFT.eth is hindi ko ginagamit para sa mga play to earn. So as much as possible guys, gumamit kayo ng ibang wallet kapag nagpe-play to earn kayo kasi hindi natin alam kung ano yung mga pwede mangyari. So going back dito sa kanilang website na laro, so ito nga yung NFT. Tapos ang gagawin mo lang is attack ka lang. So pipili ka lang ng kalaban dito sa ilalim. So every day meron kang 12 stamina and nag-regen yan ng 1 stamina per hour. So I think mga 12 hours, ay mali pala, no? I think mga 24 hours is 12 stamina yung nare-regen, no guys? Tapos ang gagawin mo dyan, pag clinic mo tong quick fight, mas tipid siya sa gas fee kasi isang click lang siya tapos maraming fight na siya. So I think meron kang 3 fights per day. I think 12 stamina tapos 4 to 3 stamina ata per fight. So try natin and hindi ako gagamit ng quick fight guys kasi kung yung quick fight is makakatipid ka sa gas fee, sa fight naman, medyo mas maraming gas fee kasi nga mas maraming click. So kada fight is kiklik mo talaga siya and i-approve mo sa wallet, magbabayad ka ng gas fee. Mas konti naman yung rewards kapag quick fight. So fight button, mas okay siya kasi mas marami yung rewards and yung token nila is nagpa-pump ngayon. And guys, yung ano naman to gas fee is sobrang baba lang. So testing natin. As you can see, ito yung gas fee ko or BNB ko. $2.48 and kapag nag-attack ako, so try lang natin sa enemy na ito ba level 1 or level 2. So try natin dito sa 70%. So refresh muna natin. So baka malasin kasi ako. So hindi ko sure, try natin select. Tapos and selected yung NFT guys sa taas. Fight natin tong level 2. So try natin fight. So 70% daw yung win rate. So check natin yung gas fee kung ilan. So as you can see yan, 0.11 lang yung gas fee. So mababa lang siya guys. And tignan natin kung ilan yung attack na magagawa natin per day. So guys, as you can see yan, nag-go through na yung ano ko, yung mismong attack ko. Ayan, yung do combat. Nag-succeed na yung transaction. Tapos ayan, nadagdagan na ako ng Z-coin sa aking reward. So ayan, 362 Z-coin yung nakuha ko tapos 54 XP. So yung Z-coin na to is galing dito sa level 2. So kapag level 1 mas mataas yung win rate pero parang medyo mas mababa ata yung Z-coin na makukuha or yung reward. So syempre kapag dito ka sa level 4, 30% yung chance mo pero mas mataas yung Z-coin. So kayo nang bahala. Ako gusto ko lang maglaro sa 90 and 70. So 50% medyo nag-aalangan ako dyan kasi mahirap matalo or manalo ng 50%.
So yun nga, 362 Zcoin, and nabawas sa stamina ko is from 12 naging 9. So 3 yung nabawas sa stamina ko. So 12 divided by 3 is 4. So 4 attacks ka per day. So attack pa tayo guys. So select ulit natin to and fight ulit tayo guys sa level 2 or level 1 lang guys. Level 1 na lang tayo guys para makita natin kung ilan din yung nagigain na Zcoin depende dun sa win rate. And guys, alanganin din ako sa 70%. Gusto ko talaga dun sa madalas panalo. So okay na yung medyo mas mababa. Basta mataas yung win rate, no? Kahit mas mababa yung rewards. So ito natin mag-go through. Ayun, as you can see, lose ako kahit na 90% yung win rate, no? So not sure kung talagang ano yung ano nila, no? Yung accurate yung kanilang chance or yung RNG. So try ulit natin sa 70% or 90 na lang guys. 90%. Fight ulit natin. So meron pa tayong natitirang dalawang fight. So select pala muna natin yung NFT and then fight. And then guys, ano nga pala to? Pwede rin to sa mobile kasi gamit ka lang naman dito ng browser. Ang gamit ko sa mobile is Kiwi browser. Tapos may MetaMask lang ako doon. Tapos punta ka lang dito sa website nila, Drake Hero Z Club. So natalo ulit ako. So 90% win rate pero natatalo. Bakit ganun guys? So malas ata ako, no? So try naman natin dito sa 50%. Try natin guys. So ganun, parang talo ko sobrang talo ko ngayon araw So first palo ko to kasi hindi ako nakapalo ng mga nakaraang araw. Ayan, talo ako. So nakatatlong talo ako pero yung iba naman puro panalo. So not sure kung ba't ganito yung win rate nila pero nakikita ko yung iba kasi dito sobrang taas ng mga rewards. And wala akong stamina and mag-regen to every hour or every 2 hours ata. So yun nga, max natin is 4 battles per day. And ang NFT na max per wallet is 6 NFTs lang. So if madami kang gustong i-mint na NFT, gumamit ka ng ibang wallet. And guys, meron silang referral system dito. Ayan, pag kinapi ko to, ayan, tapos pinaste ko, pupunta ako dito sa kanilang website and kapag ka nag-mint ka gamit itong link ko, may makuha akong Zcoin. So ilalagay ko sa description yung link ko and if ever gusto niyo siyang gamitin, okay lang. Kung hindi, okay lang naman din. Pero malaking tulong siya guys pag ginamit nyo. Pero yun nga, bago kayo pumasok dito, dapat calculated risk yung gagawin nyo dito. Dapat yung pera nyo is yung kaya nyo lang mawala. Kasi guys, sa mga play to earn wala talagang tumatagal kahit ang Axie nga na malaking play to earn game and pag Axie, di ba? Hindi sila tumagal ng ganun talaga. Although may mga ano pa rin sila ngayon, laro pa rin sila ngayon, hindi na ganun kalaki yung kita. So yung ROI mo is siguro sobrang baba na or talagang hindi ka na makaka-ROI kapag ka nakapasok ka dun sa peak ng Pegaxi and Axie Infinity. So dito naman guys sa mga click to earn is ang pinakamatagal ko na nakita is siguro mga 6 months na click to earn, no? And yung mga iba naman is hindi na tumatagal. Although high risk to, high reward din siya, pero yun nga, ang recommend ko is kapag bago ka sa play to earn, huwag ka dito pumasok sa mga gantong play to earn game kasi baka hindi maging maganda experience mo. And guys, ililive ko tong detail na to sa description. Nandito yung parang information niya na kailangan nyo lang malaman. And cost ng NFT is 30,000 Zcoin. And then kapag chinek natin yan, 30,000 Zcoin right now. So nagpapump kasi yung token nila. So 30,000 Zcoin is around ayan, $82. So medyo mataas na siya. Unlike nung mga nakaraan, ang baba pa ng token price. So dumoble na yung presyo ng NFT. So yung market cap naman niya is sitting around 2.7 million US dollars, which is mababa pa siya, pero alam naman natin na bear market and yung gantong market cap is medyo mataas na siya lalo sa mga play to earn. Pero yun nga, hindi natin alam kasi medyo bumabalik mga play to earn na era dito mga nakaraan. Napapansin ko talaga madaming lumalabas mga play to earn, lalo na sila Cory o yung CEO ng Pegaxi. May in-announce sila last time. I think may gagawin ata silang bagong play to earn pero hindi pa nila sinasabi yung mga details. And then yun nga guys, liquidity nila is ito, 39,000. Meron silang liquidity. And then guys, noong nakaraan hindi pwede mag-trade dito via PooCoin. So dati, or I mean noong nakaraan, dito ka lang sa PancakeSwap mag-trade. Kaya nalagay ko dito, ayan, yung Zcoin token info. Nalagay ko buy here sa PancakeSwap na direct link. And then yung chart ito. Pero I think pwede na rin ata sa PooCoin. And guys, tandaan nyo, ang pair nga pala nito is USDT.
So yun yung gamitin nyo pang trade kasi kapag gumamit kayo ng ibang token, malaki yung price impact. And lalo na pag nag-sell kayo, kunyari, meron akong 10,000 Zcoin. Pag sinell ko siya ng BNB, baka wala akong makuha or BUSD. So dapat USDT lang gamitin yung pair para safe kayo and mababa yung price impact. So hindi natin alam kung ano mga susunod mangyayari dito if magkakaroon sila ng event or something. So dapat sumali kayo sa mga channels nila. So lalagay ko rin yan dito. Siguro dadagdag ko na lang. I mean, ito na pala. Sali kayo sa Telegram announcement nila if ever may announcement para makita nyo. Telegram channel nila na global. Ito yan. Tapos Philippines. Telegram channel na Philippines. Sumali kayo kasi dito nagkakantuan kami. Mga play to earn, no, na luma kasi namimiss namin. And halos tumagal ng ilang buwan, no, walang mga play to earn. And right now may lumbas. Tapos Palo Gaming. I mean, may mga play to earn naman ng mga nakaraan, pero yung mga Palo Gaming kasi parang na-phase out sila, so wala masyado lumalabas. And ngayon, ayan, meron na ulit bago. And damiss to ng mga tao, napansin ko, kasi parang ang daming na-hype dito sa Drake Hero Z, kahit alam nila na high risk, no. So yun guys, siguro dito na lang muna. And yun nga, kung gusto nyo gamitin yung referral link ko, gamitin nyo yung referral link ko. Yan. So, lilive ko na lang sa description, no. Oo nga pala guys, meron ako nilive na note dito. Ayan. If you're planning to join, please click my link every time you mint. It will truly help me get some rewards. So, kasi kapag nag-mint ka, so click mo lang yung link ko lagi. For example, ito, click mo siya. Ayan. Kasi minsan nawawala yung mismong referral link. So, kapag nag-mint ka, hindi na papasok sa akin yung referral rewards kasi nawala na yung mismong referral link ko. So katulad ng isang kaibigan ko, nag-mint siya ng 6, ang pumasok lang sa akin is 4. So ang ginawa ko na lang, every time na mag-mint siya, kinaka-copy paste niya or kiniklik niya yung link ko. And guys, so nga pala merong isang Pinoy na nakapag-mint ng R6 and I think 1% lang yung ano nito, yung talagang chance. Ito rin ata siya. Oh, so ibang tao to. So dalawa na pala ata yun na Pinoy. Or hindi ata Pinoy isa. Ito yung isa. Hindi si Tamsin eh. Yan yung mod dito. Yung isa is ito, si Uncle Benny. So kasama kayo dati sa mga playter talaga sa Workcoin, ganun. So ngayon nandito kami, magkakasama kami sa Drake Hero Z. And yun nga, ulitin ko bago ko tapusin yung video, high risk and high reward tong project na to. Alalay lang kayo sa budget nyo. And good luck na lang sa mga susunod na mga play to earn natin. And magpo-post ako ng balita dito if ever magdadagdag ako and mag-withdraw na ako. Yun lang guys, and see you sa mga susunod na video contents natin.